Nagpakita si Gohan na may bagong anyo na tinatawag na Royal Instinct. Sa tulong ng ikatlong tagapagtatag ng Saiyan na si Zargo, nagawa niyang mabawi si Goku mula sa Dark Fortress kung saan siya iginapos ng Daishinkan habang buhay. Pero nanganganib na mamatay si Goku dahil sa isang misteryosong sakit, habang si Zeno at ang kanyang mga tagasunod ay nagtungo na sa Golden Glass Realm para gisingin ang kanyang ama mula sa pagkakahimbing. Dumating sila, ang Daishinkan at si Zeno, sa Frozen World, isang mundong hindi pa nararating ng kahit anong nilalang, kung saan nakahimlay ang katawan ng ama ni Zeno sa loob ng isang napakalaking palasyo na ganap na nakabaon sa walang hanggang yelo sa loob ng daan-daang taon. Mula sa malayo, nakakatakot ang tanawin, isang nakamamatay na katahimikan, lamig na tumatagos hanggang kaluluwa. Itinaas ng Daishinkan ang kanyang kamay at naglabas ng isang mariing utos. Beerus, Belmod, Kutela, mananatili kayo rito. Kapag nagpakita si Zardoc, o kahit sino pa, pigilan ninyo sila gamit ang lahat ng meron kayo. Alam niyang malaya pa si Zardoc, at ang pagdating nito rito ay maaaring mga hulugan ng katapusan para sa lahat. Sina Beerus, Belmod, Kutela, at 1,000 anghel ang bubuo sa huling linya ng depensa, para lang maantala si Zardoc kapag naramdaman nila ang presensya nito. Samantala, ang Daishinkan at si Zeno, kasama ang 700,000 anghel, pati ang 3 bihag na sina Whis, Vegeta, at Bardock, ay sumulong patungo sa nagielong palasyo upang gisingin ang nilalang na maaaring tumulong sa kanila o tuluyang pumatay sa kanila. Ama ni Zeno. Paglalakbay patungo sa hindi alam. Sa harap nila ay umangat ang isang napakalaking tarangkahan, mas malaki kaysa sa anumang istrukturang nakita sa alinmang mundo. Binuksan iyon ng Daishinkan, nanginginig ang mga anghel sa likuran niya, at si Zeno ay nakamasid mula sa malayo. Pagkatapos, sabay-sabay silang pumasok. Ang nagyayelong palasyo ay tila isang buhay na nilalang na hinulma mula sa yelo. Ang mga pader nito ay malinaw na parang kristal, at ang hangin sa loob ay hindi lang basta malamig, nakakasakal ito, na para bang hinihigop nito ang init mula sa kanilang mga kaluluwa, hindi sa kanilang mga katawan. Kahit ang mga anghel, mga nilalang na karaniwang hindi nakakaramdam ng takot, ay napilitang lumapit sa isa't isa, dahil sa lugar na ito, ang nangingibabaw na damdamin ay matinding pangamba. At pagkatapos ang pagkabigla. Ano? Sa pinakagitna ng nagyelong bulwagan ay nakatayo ang 2 figurang tuluyang nagyelo. Ang una, isang babae na may payapang anyo, ngunit nakakabighaning ganda, nakapaloob sa makakapal na patong ng sinaunang yelo, tila natutulog sa loob ng hamog na nagyelo. Ang ikalawa, hindi isang karaniwang nilalang. Isang napakalaking entidad ang nakaupo sa isang dambuhalang trono, natatakpan ang mga anyo nito, ganap na nagyelo ang katawan, ngunit ang presensya pa lamang nito ay parang dumudurog sa paghinga ng mga anghel. May ilan na nanginig, ang iba na may nanigas sa takot. Agad na naunawaan ng Daishinkan na ang naghihintay sa kanila ay hindi lang basta paggising ng isang natutulog na nilalang, kundi ang pagbubukas ng pintuan sa isang puwersang kailanman ay hindi pa nila nasasaksihan. Ano iyon? Hindi ko alam, ilapit ninyo. Nararamdaman ko. Napakalaki nito. Si Zeno naman, nakangiti, nakatitig sa kanyang ama, sabik na sabik sa kanya, ngunit may halong takot sa kanyang mga mata. Samantala, sa Earth, bumalik si Gohan at Zardoc mula sa Dark Fortress, at paglitaw pa lang nila, muling nagkulay pula ang hangin dahil sa umaapaw na kapangyarihan ni Gohan. Si Goku ay nasa mga bisig ni Gohan, isang nanghihinang katawan, halos patay na, halos wala ng lakas o espiritu na natitira. Tinitigan ni Zardoc si Gohan nang maihigpit sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sayo, hindi gagana ang Dragon Balls, kahit ang kapangyarihan ko ay hindi siya kayang pagalingin. May tinamo ang kanyang katawan na lampas sa batas ng lahat ng mundo. Hindi na naghintay si Gohan. Binuhat niya ang kanyang ama at sumugod sa laboratorio ni Bulma ng buong bilis. At natigilan ang lahat sa matinding takot nang makita nila ang kalagayan ni Goku. Manatili ka sa akin. Pakiusap. Huwag mo akong iwan ng ganito. Sobrang nagsisisi ako. Nanginginig si Bulma, pero pinindot niya ang emergency device at lumitaw ang isang silid na kahawig ng kapsulang may tubig na nagpapagaling. Ipinwesto si Goku sa loob at agad siyang sinuri ng mga makabagong sistemang medikal ng may matinding katumpakan. Tumayo si Zardoc sa tabi ni Bulma na siya mismo ay nanginginig sa tindi ng presensya ng napakalaking nilalang na ito. Nanginginig ka. Natatakot ka ba sa akin? Hindi ako. Ako lang. Ikaw ay. Hindi ka dapat narito. Sumagot ka. Natatakot ka ba sa akin? Tama, natatakot ako. Mabuti. Kung ganoon, makikinig ka. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at ipinakita ang 2 maliliit na esfera. Ano ang ginagawa mo? Isa'y pula at isa'y puti.
Mahina ngunit malalim ang kanyang tinig. Makinig ka, kapag nagising si Goku, ipainom mo sa kanya ang 2 esferang ito. Ang pula ay konsentrasyon ng aking pulang selula ng dugo. Bibigyan siya nito ng kakayahang mag-teleport agad papunta sa akin, kahit nasaan pa ako. Ang puti naman ay isang maharlikang baluti. Isinuot ko ito noong ako'y isang hari pa noon, pero hindi ko na ito kailangan ngayon. Mas karapat-dapat siya rito kaysa sa akin. Bibigyan siya nito ng karagdagang dalisay na kapangyarihang sa iyan. Nakatitig si Bulma sa mga esfera, gulat at hindi maunawaan ang nangyayari. Narito na. Para silang may buhay. Kunin mo na bago pa sila ang pumili para sa'yo. Sige, pakiusap lang, wag mo akong saktan. Umalis sina Zardoc at Gohan sa laboratorio at nagtungo sa isang bakanting lugar. Hinagilap ko si Zeno at ang kanyang mga tagasunod, pero wala akong nakitang kahit anong bakas nila saan man. Naniniwala akong nagtungo sila sa Golden Glass World, ang parehong lugar kung saan nakahimlay ang aking walang hanggang karibal. Lumapit si Gohan, bakas ang pag-aalala. Ang iyong walang hanggang karibal? Ngumiti si Zardoc, isang ngiting puno ng nakakatakot na alaala. Tama, naglaban kami sa isang digmaan na sumira sa 5 dimensyon na pag-aari ng mga kapatid ni Zeno. Bilang parusa sa kaguluhang nilikha namin, kami mismo ang nagyelo sa loob ng daan-daang taon. Pero mukhang naulit ang kasaysayan. Magkikita kaming muli. Hindi na siya naghintay ng sagot, itinaas niya ang kanyang kamay habang nagtipon ang itim at puting enerhiya sa paligid niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gohan. Halika na. Mahaba pa ang landas na tatahakin natin. Tumayo si Gohan sa tabi niya, sumulyap pabalik sa direksyon ng kanyang ama, at bumulong, babalik ako, Dad, kahit ano pa ang kapalit. Sa isang iglap, sumiklab ang isang kosmikong liwanag, nilamon sina Gohan at Zardoc. Tuluyan silang naglaho at naglakbay sa mga timeline, parang 2 kislap na humihiwa sa kadiliman ng paglikha. Sa Golden Glass World, sa loob ng palasyo, nanatiling nangingibabaw ang pagkabigla sa bawat mukha. Walang nangahas na umusad. Tanging ang Daishinkan ang dahan-dahang lumakad papunta sa isang lawa ng tubig sa gitna ng bulwagan. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa tubig. Nanginginig ang ibabaw at hinugot niya ang isang maliit na kristal na yelo. Pagkatapos, natuyo ang lawa sa loob ng 1 segundo at ang buong palasyo ay unti-unting nagsimulang matunaw. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho mula sa itaas ang estatwa ng babae. Ang mga piraso ng yelo ay bumagsak na parang alikabok ng mga bituin. Hanggang sa lumitaw siya, isang babaeng may nakamamanghang kagandahan. Malamig at payapa ang kanyang mga anyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga piraso ng banal na salamin. Napigil ang paghinga ng lahat, at ang Daishinkan at si Zeno ay marahang umiti na para bang matagal na nila siyang kilala. Pagkatapos ay sinabi ng Daishinkan, ipinapakilala ko sa inyo ang aking kapatid na si Illyra, ang tagapagbantay ng ama ni Zeno. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tiningnan silang lahat, at nagsalita sa mahinang tinig na may dalang nakamamatay na banta. Nakikita kong ginising ninyo ako, nakababatang kapatid. At sa lahat ng paggalang kay Panginoong Zeno, alam ninyo ang kapalit ng pagpasok sa lugar na ito, maliban na lamang kung ang pagdating ninyo ay may kinalaman sa aking Panginoon o kay Zardoc. Bahagya siyang napabuntong hininga, saka kumaway ng kanyang kamay. Tumabi kayo. Agad na umatras ang mga anghel, pumwesto sa mahigpit na hanay. May ilan na nanigas ang mga paa habang dumaraan siya sa harap nila. Ang mga paa niya, nag-ielo. Huwag kang gagalaw. Hindi man lang siya tumitingin sa atin. At kahit ganoon, hindi ako makahinga. Ang iba naman ay pinagpapawisan kahit sa gitna ng matinding lamig. Tungkol naman sa Daishinkan, nanatili lang siyang nakangiti ng may kumpiyansa, na para bang alam na alam niya ang mangyayari. Pinalaya niya sina Whis at Vegeta mula sa kanilang mga gapos. Tigil! Nakakagalaw na ako. Ikaw! Pinalaya mo kami. Pero si Bardock ay nanatiling nakatali sa Celestial Ring, na para bang alam niyang nais ng kanyang kapatid na si Illyra na subukan ang kanyang lakas matapos ang daan-daang taong pagkakahimbing. Pinanood ng lahat ang bawat hakbang niya habang siya ay dumaraan sa gitna nila. Isang hakbang, nag-ielo ang lupa. Isa pang hakbang, nanginginig ang hangin. Si Vegeta, sa sandaling siya ay makalaya, ay tumawa ng may pangungutya. Sa wakas, malaya na ako. Gugustuhin kong patayin kayong lahat. At talaga, pinigilan ninyo ako ng ganito katagal para lang makalaban ang isang babae. Ang tindi ng biro. Sumugod siya sa kanya sa bilis ng kidlat, pinakawalan ang isang malakas na suntok na nakatutok sa kanyang dibdib. Nabasag ang katawan nito, na para bang isa lang itong estatwang nagyelo. Tumawa si Vegeta. Ha, ang tindi ng pananakot, tapos sa huli isa ka lang palang tambak ng.
Pero, tumigil ang oras. Huminto ang lahat sa paggalaw. Ang mga anghel, si Zeno, si Whis, maging ang alinggango ng boses ni Vegeta, ay nanatiling nakapako sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw si Ilira mismo sa harap niya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng dibdib nito. Si Vegeta, hindi makagalaw, hindi makakurap, hindi makahinga. Muling umandar ang oras, at sa isang kisap mata, naging ganap na estatwang yelo si Vegeta. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakapako sa ekspresyon ng matinding takot. Isang perpektong katahimikan ang bumalot sa palasyo. Walang nakaunawa sa nangyari. Ang alam lang nila, wala ni isa sa kanila ang nakakita ng kahit anong galaw. Naglakad si Ilira pasulong ng kalmado, tahimik ang mga hakbang, hanggang sa tumigil siya sa harap ni Whis, na may bahagyang ngiti na halos hindi maitago ang totoong luha. Tinitigan siya ni Ilira ng may malamig at hindi mabasang tingin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Nagsalita siya sa pabulong na tinig, banayad ngunit may dalang nakamamatay na lamig. Maganda ang mukha mo, pero naaamoy ko sa iyo ang lumang bakas ng pagtataksil. Paano ka nakatayo kasama ang mga buhanging ito? Habang nananatili ang kanyang kamay sa pisngi nito, nagsimulang umikot pa itaas ang mga mata ni Whis, na para bang unti-unting hinihigop ang kanyang lakas buhay. Pero biglang, tigil, Ilira. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang dakilang pari na nakatayo sa likuran niya, seryoso ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Mariin niyang sinabi, anak ko siya. Hindi na kailangang kunin ang kanyang buhay. Marahang umiti si Ilira na tila ng aasar. Alam ko. Si Whis iyon. Palagi ko siyang hinahangaan noong bata pa siya. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang nayanig ang buong palasyo. Naramdaman ito ng lahat. Isang alon ng matinding pangamba ang kumalat sa hangin. Kahit si Ilira ay napatingala at ngumiti. Dumating na nga siya. Ilang sandali bago iyon, sa labas ng palasyo, sa isang malawak na platapormang gawa sa gintong salamin na lumulutang sa kawalan, 1,000 anghel at 3 Diyos ng pagkawasak ang nakapwesto sa buong depensibong pormasyon. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang dambuhalang liwanag. Nayanig ang gintong salamin, pati ang mismong espasyo ay nabaluktot. Itinaas ng lahat ang kanilang mga braso upang takpan ang sarili, at mula sa loob ng nakakasilaw na liwanag. Lumitaw si Zardar at sa kanyang tabi si Gohan. Tumingin si Gohan sa paligid, may bahagyang ngiti. Interesante. Nagugustuhan ko ang mundong ito. Tumingin ka sa ibaba. Alam nilang darating tayo. Alainan. Ang dami nila. Marami. Marahang natawa si Zardo. Natatakot ka ba? Sumagot si Gohan ng walang pag-aalinlangan. Hindi kabaligtaran. Gusto kong subukan ang buong lakas ko sa kanila. Napabuntong hininga si Zardo. CJ, wala akong balak sayangin ang oras ko sa kanila. Gohan, tapusin mo sila. Ngumiti si Gohan. May kakayahan pa akong hindi nasusubukan. I-activate ko ang slow tracking AES at lalaban ako ng malaya. Naging maliwanag, nagliliyab na dilaw ang mga mata ni Gohan. Itinaas ng mga anghel ang kanilang mga sibat ng enerhiya at naghanda ang mga Diyos ng pagkawasak. Pero bago pa may makapag-utos, naglaho si Gohan. Lumitaw siya sa gitna ng hanay sa isang iglap at agad nagpakawala ng isang suntok. Isang tama at lumipad sa ere ang ulo ng isang anghel. Natigilan ang lahat sa pagkabigla, pero agad silang sumugod, pinalibutan siya mula sa lahat ng direksyon. Si Gohan naman, rumagasa sa gitna ng labanan na parang kidlat, naglalaho at muling lumilitaw sa pagitan nila, parang isang kislap na tumatakas sa mismong oras. Bawat galaw niya ay sapat para durugin ang katawan o tuluyang maglaho ang isang anghel sa isang ataking sobrang bilis para makita ng mata. Sinubukan ng mga hukbo na isukol siya. Pero sinunggaban ni Gohan ang tungkod ng isang anghel at sunod-sunod silang hinampas, pinabagsak ang mga katawan bago pa nila maintindihan kung paano sila tinamaan. Gumalaw siya sa pagitan nila na parabang nilalaro niya mismo ang grabidad. Dahan-dahang naglakad si Ilira papunta sa napakalaking nilalang na nakaupo sa kanyang trono. Ang katawan nito ay nakakulong sa makakapal na patong ng walang hanggang yelo, ngunit ang aura pa lamang nito ay sapat na para pahirapan ang paghinga, na parabang pati ang hangin ay natatakot sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mahiwagang tungkod. Isang dampilang sa trono at sumabog ang isang makapal na pulang liwanag. Sumisipsip sa yelo, gumagapang na parang dugo, ginigising ang pusong libo-libong taon ng tahimik. Ang pulang liwanag na dumadaloy mula sa kanyang tungkod ay unti-unting naging malalangit na bughaw, na para bang hinihigop ng trono ang muling pagbuhay at ibinabalik sa tunay nitong anyo.
Umatras si Elira, sa kapalalo, na parabang alam na alam niyang ang susunod na sandali ay hindi magtitira sa mahihina. Pagkatapos, ibinagsak ng nagyelong estatwa ang paa nito sa lupa. Ang hampas ay parang pagsabog na isinilang mula sa puso ng isang bituin. Sumabog ang isang nakamamatay na shockwave, tinanggay ang lahat sa ere na parang mga manikang papel. Maging si Zeno, na nakatayo lamang ilang metro ang layo, ay marahas na naitulak pa atras. Ang hangin na nilikha ng nag-iisang hampas na iyon ay nagpunit sa kalahati ng planeta sa loob ng isang iglap. Naglaho ang palasyo. Ang mga maliliit na planeta sa paligid ay naglaho na parang alikabok. Ang gintong salamin na arena na lumulutang sa kalawakan ay naihagis ng 10-10 kilometro ang layo bago tuluyang huminto, umuungol na parang buhay na nasasaktan. Natigilan si Gohan sa gitna ng labanan, nanginginig ang mga ugat. Itinaas ni Zardoc ang kanyang ulo, at ang kanyang makitid na mga pupil ay biglang lumawak, may halong tunay na pananabik sa unang pagkakataon habang nakatingin sa wasak na palasyo. Nagising na siya. Wala nang natira sa palasyo maliban sa pundasyon nito, na ngayon ay ganap ng naging purong gintong salamin. Isang malinaw na palatandaan na ang tunay na kapangyarihan ng nilalang ang siyang nagpanatiling nagyelo ang mundong ito sa loob ng libo-libong taon. Sumigaw si Zeno, may halong takot na hindi pa naririnig sa kanyang tinig. Huwag ninyo siyang tingnan. Bawal ninyong tingnan siya. Pero huli na ang babala. Ang nakapangingilabot na presensya ay bumasag sa natitira pang yelo at ginto, at sa wakas, lumitaw ang tunay na anyo ng nilalang. Naupo siya sa trono na parang isang nakalimutang hari, isang nakakatakot na nilalang na walang malinaw na anyo, malapad ang balikat, na ang gintong laman ay kumikislap mula sa loob. May mga hiblang malalangit na liwanag na dumadaloy sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mukha ay kahawig ni Xeno, ngunit mas matalim, mas matigas, at higit na nakakatakot. Isang sulyap lang mula sa kanya ay sapat na. Ang mga pinakamalapit na hindi nakinig sa babala ni Zeno ay agad na nanigas bilang purong gintong estatwa. Hindi sila sumigaw. Hindi sila gumalaw. Ang oras mismo ay tumigil para sa kanila. Pagkatapos, sila ay gumuho at naging alikabok na ginto na kumalat sa hangin. Nilamon ng katahimikan ang lahat. Sa malayong gintong salamin na arena, naramdaman ni Gohan sa unang pagkakataon na hindi pa niya nasisimulan ang tunay na digmaan. Samantala, umiti si Zardoc, kumikislap ang mga mata. Ang tunay kong laban ay magsisimula pa lamang.